Network Entertainment. Ini-encourage ng PMT na si Dian to lead something na magkakaroon ng kumbaga signature event doon sa lugar niya para yun naman ang dayuin. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, no, yung Dian Hotel sa Apari, pag nakapunta ka doon, katumbas nung napuntahan mo na yung pinakadulo ng Luzon. So sila Dian Dayat, nagbibigay sila ng certificate sa rider o anyone who stays. Welcome to another episode of Tunay na Oy, Rider. King, pasalubong ko. Wala, Kayo, sorry. dapat lahat kayo may pasalubong sa akin, ah. May magandang paliwanag ako kung bakit wala akong pasalubong iba. Dahil yung motor ko wala Impractical. walang storage. Yun. Yan. Kahit In character. So kahit sino walang pasalubong. Okay. Sa episode na to, syempre pag-uusapan natin yung Philippine Motorcycle Tourism at yung na-discover namin sa Nueva Vizcaya. Ika nga, discovering Nueva Vizcaya's hidden gem. At itong mga kasama natin dito, yung mga kasama kong nag-tour doon sa Nueva Vizcaya. No? Ako, hindi ako kasama eh. Busy ka kasi. Hindi ako in-invite eh. Okay, kilalanin na lang natin. Kilalanin na lang natin kung sino-sino yung mga nakasama namin. Simulan mo. Hi, I'm John C. I'm a photovlogger. Pwede. yan, Content creator. At saka si Jancy, pinagbawal yung mga siya at saka yung mga tropa niya sa BGC. Tingnan mo yung forma. Mga geng-geng. Geng, youngstana. Next, sinong... Role ko ngayon, Buck eh. Wala si Buck, di ba? Good afternoon. Rod Villahermosa. So, kasama din ako sa PMT team doon sa ride sa Nueva Vizcaya. And isa din ako sa nag-lead during the ride. Siyempre si Coach Rod para safety. Parang trust lang yan. Yeah. Of course. Okay, Ikaw na. sumunod. Hi, I'm Raymond Gabriel from Breakfast Ride Community and of course, number one promoter of motorcycle tourism. Yeah. Yun. Okay. Wala. Wala akong masabi about Raymond. Idol ko to eh. Iba, baka may tanong ka kung saan kami galing. Saan kayo galing? Saan yung pasalubong ko? Buti pa si Jan C. May pasalubong. From China. Chinatown. Chinatown. Galing Binondo yan, hindi galing Nueva Vizcaya Si yan. Jan C, kahit galing sa bahay, pupunta lang 30 minutes away. May pasalubong, di Alam ba? mo ba stockholder ng Binondo yan? Oo. Siya yung KOL of all of Binondo. Ghost employee raw to ng City Hall eh. Hindi, yung event na pinanggalingan namin doon, tama ba Kuya Raymond, yun ang ating regional forum. Karugtong nung pinromote ng grupo natin din, nung December. Yung... Well, actually, it's a continuity eh. Kasi lahat naman ng regions naglo-launch ng sariling Philippine Motorcycle Tourism. And this is the very first time na pumunta tayo dun sa hindi masyadong pinupuntahan. Yes. Parang nasa Europe yata kayo doon eh. Yung scenery, ang ganda doon, no? Oo, yung Maliko. Timing ibang klase yun. Timing yung mali ko kasi nung time na umakyat kami, ito yung pinakamalamig na time. Nakita ko nanginginig si Jan C sa mga Yeah. video niya Grabe eh. yun, grabing lamig. One time, nung Wait, actually... anong region? Region 2 ang pinuntahan namin actually. FYI, si Nueva Vizcaya yung parang last of the provinces ng Region 2. Yeah. Karugtong nun kasi Pangasinan na eh. Region 3 na yon. No? Jan, ikaw anong memorable sa'yo dun sa experience natin sa sa Vizcaya? First time kong big bike, the clutch, sa long ride. Nako, nagwiwili ka na. Nagbabanking. Ni drug yan. Anong motor ang ginamit mo dyan? Pwede ba namin malaman? So, galing to sa Honda flagship store ng Parañaque. It's a Honda CL500. One of my dream bike kasi yung store namin is CL50.
So dagdagan natin ng isang zero, si L500. So parang nung nakita ko yun, Pwede ka na gustong-gusto ko. sumama sa Rebels. Pwede nang iuwi actually. Dapat May ibigay advice- na sa'yo yun. King, May di ba may advice- advice may ka advice na? nga si King doon. Paano para Alam mo makuha dyan, yung motor? sana binenta natin yung motor, ipinuhunan natin sa illegal. Tingnan mo, doble balik nun. Nako, narinig na ni Miss Owen. Yari. Joke lang. Okay, so ano yung mga bikes na dinala nyo? Okay. Teka lang iba, bago tayo dumako dyan, si Coach Rod, let's acknowledge yung kumbaga yung lead na binigay ni Coach Rod. Kasi, bawat tour na kasama ang Motor Clyde, may free training eh. Coach Rod, ilan yung estudyante mo nun? Dami nun. Yeah, madami yung nag-attend. Actually, I was expecting na ang primary audience is yung kasama sa sa ride namin. Yeah. Pero nagulat ako dahil on the day itself, yung mga local riders at meron pang hindi lang local, meron pang galing mismo from Cavite, Isabela, di ba? Manila, Isabela. So wow. So nagmotor lang din sila. So nung pagdating namin doon umaga, nandun na sila nakaantay. Of course, inaabangan din nila yung meet and greet ng mga motorcycle influencers and vloggers, kasama na rin 'yon. So we shared some insights pagdating naman doon. Primarily ang focus is more on attitude, character ng isang rider kasi at the end of the day, the skills is something that can be taught, can be learned, pero ang daily struggle talaga is all about yung mental training mo, kung paano mo kung paano ka magiging consistent in becoming a safe rider, kasi that's where the challenge is coming from. Yan ako, yun talaga si Buck. Magaling mag-ride, 'di ba? Nag-training abroad. Pero wala, yung ugali talaga, 'di ba? Hindi mo yun eh. Hindi, ang maganda doon, iba libre yun. Part ng program na yun, na dinisign ng Philippine Motorcycle So Tourism. every PMT event now, kasi when we went to, saan ba tayo nun? May mic ka. You put the mic near the Sorry, mouth. Ormoc. We went to Ormoc. Si Busan pa, ang dami lahat ng mga kasama eh. pinuntahan natin. And then pati sa Baguio ba meron? Ay, hindi, iba yun. Walang training yun. May delegates kayong kasama kasi nun eh. Oo, tama. But every time, nandun si Motor Clyde. Yes. Yun. Dako tayo sa tanong mo ngayon, iba, mga motorsiklo. Kung si Jancy, naka CL500, ikaw, Kuya Raymond, anong motor mo nun? Ako, naka BMW 1250. Yun, Adventure. the best. The best. Oh, Maraming salamat, BMW Motorrad. BMW. Oy, may project tayo sa BMW later on. Yun. Uy, ganda yan. After Touratech, wala ako eh. Di ka pumunta eh. Nahanap ka ni Alvin eh. Oo nga, once a year lang mag-ride si Alvin, hindi pa ako sumama, di ba? Totoo. Eto kaya si Coach Rod. Anong dinala mong motor doon, Coach? So, thank you, Coach Clyde, for lending me your Tenere 700. Na-enjoy Yung ko fully loaded. Yes. Okay. Na-enjoy ko yung motor, lalo na't marami ding off-road kaming dinaanan. Kaya medyo good luck sorry pala sa likod mo. Hindi, ganito yan. Alam ko ilan kilometers yung ride? Na total ko pag uwi ko, parang naka 710 ako. 710 kilometers. And I'm 100% sure that King picked the most impractical bike. Yeah. Okay, let's go. I don't know where. Hindi ko alam saan ako magsisimula, no? Well, Indian Motorcycle came about nung binisita ko si Boss Toti para silipin yung Dragster 700. Sneak preview lang. Naiabutan ko dun si Boss Toti. Sabi sa akin, gamitin ko Multistrada V2. Oh, okay yun. Practical yun ah. Sabi ko, I mean, not practical, but for a ride like this, For the ride. okay siya. Kung Multistrada, iniisip ko, syempre di ko sinabi kay Boss Toti. Sabi ko, hindi yung pinakamayabang na Multistrada eh. Hindi V4, hindi RS, hindi Rally. Okay, can I tell you that if I was gonna get any multistrada today, it would be the V2. Yeah. Because it is the perfect multistrada for the Philippines. When it comes to weight, when it comes to even service and maintenance. Fuel consumption. Oo. Well, I should have taken that. Pero ang pinili ko, yung Indian Scout Rogue, yung forward foot control. Oh, crap! Nakaganon. Pinahiram sa akin yun. Anong comment mo? Pucha, nakaganyan ka sa highway.
Ang hirap! Eto, Yung short, yung bars niya sobrang short, di ba? yep. I have upgraded suspension, Olins. Di ba? Dinidistribute din na Access Plus. Well, I'm part of the suspension. Well, at least mahaba ka naman. Di ba? Okay lang. Tapos, ako yung tapalodo ng bike. Yung helmet ko may putik-putik. Pero okay lang, pogi. Ang pogi nun. Ganda na, okay. Nako. Yan doon ka na, Ella Toti. You could have gotten a Desert X. You Could could have. Actually, out of all of the Indians, yung mga ibang Indian pwede. Yeah. Di ba? Marami. Pero pinili ko yung pula. Ito, tuwing nagagasa ko gumaganon, lalo ka sa ano eh. Well, yeah, that's true. Pero nakaraos tayo. Alam mo, tinatanong ako ni Coach Raymond, Coach Mon Villamin. Sir King, paano ka nakarating ng Vizcaya? Kasi ginamit niya for a few kilometers. Paano ka nakarating ng Vizcaya sa gantong ride? Eh di sabi ko, Coach Mon, with sapat na yabang, no? Sapat na kayabangan. Kahit saan 80% makakarating ka. yabang, 20% skill. Yan, oo. Teka lang. Iba, marami kasi kaming naranasan doon. May festival tayo naranasan. Gusto ko, ikwento mo dyan. Ano nga yung dinatnan natin doon sa Santa Fe? Ayun, so pagdating namin dun sa una, nag-stop over tayo sa ano, 'di ba, yung Kapihan. So Sa yung Maliko. yung sa Maliko. Nakita natin yung fog. Yeah. Covered talaga yung Day yung one to. mountain. Day Day one. one. Take a step back. Ilan araw to? 4 days. 4 in 4 total. days. 4 days. Three Friday nights. to Monday. Grabe, sarap talaga pag mayaman. Hindi kailangan dalawang weekday at saka weekend. Alam mo kasi, last year pa yan, nakaplan. Last year nag-oo ako eh. Lahat kayo nag-oo. Kaso lang, 2 beses na canceled. Bagyo, So, di ba? Mga ganon. Oo. Kaya ngayon lang natuloy yan. And then hindi kayo nauubusan ng gas. Wait, sorry. Before we go into the route. Magkano yung ginastos nyo sa gas? Ako, naka 4-5-4-6, parang ganon. Wow. Yeah, Ikaw, almost the same kasi sabay-sabay tayo lahat nagagas eh. Halos nandun lang sa neighborhood na yun. Yeah. Yung tinere mo? To 500. Tenere mo, nakaganon ka rin? Ganun din. 700 tsaka 1,200, halos same. ikaw Raymond, 1250, malaki yun. Hindi. Kami ni Malu, parang hindi pa kami umabot ng 5,000 eh. Wow. Hindi kasi, may laman na rin Malaki din na kami. yung tangke eh. May laman na rin kami, kaya pagbalik, sabi namin, bakit yung cash namin, May sobra pang 1,000. may sobra pang 1,000. At Same, saka, same. matino sila magmotor. Tsaka hindi kami mabilis Hindi umahataw. Ang takbo namin talaga, thanks to Coach Rod, tamang-tama lang, cruising lang, 100, 110, pag medyo straight, 120, tapos not more than that. Feeling ko yung pinaka matipid si Jancy. Hindi, 500cc Hindi. yung motor, plus ang gaan-gaan. Power to weight ratio. Oo. Pero pag maririnig mo sila sila Arlene, si Inday Rider, sabi niya, Kuya Mon, ito yung magandang ride. Lalo na kung namamasyal ka. Kasi hindi ka nagmamadali, na-appreciate mo lahat yung lugar. Yeah. Lahat kami, pare-pareho naman ang ginagawa. Tingin dito, kaliwat kanan, video dito, video doon, picture dito. Tsaka ang dami yung stops. Yeah. So pati kami nadadamay, uy, buti mahilig sa stops to mga to. Kasi yun naman habol natin eh. Yung Diba? view. Yung view. Kasi minsan mo lang dadaanan or bihira mo. Sayang yung moment. Buti Yun. motocom tayo. Tapos sabihin ko, uy, ang ganda ng view. Teka lang. Pag gusto picturean ni Jan, syempre hinto kami. Ikaw ba dyan? Kasi sandali, Nakamagkano kang fuel? Motocom? Anong ginagamit nyo? Cardo. Cardo tayo. Okay. lahat. Yeah, Kasi so- kung ibang brand, baka... Next topic na ka. Okay, ikaw dyan, anong fuel, nakamagkano kang fuel dun sa buong trip? Less than 5,000 din. Okay. So, Jan, pasok, feeling ko pasok. 2,000 lang. Round Hindi naman. Parang 3,000 plus siguro. Wow! 1,000 plus. And the winner is... Alam na yung yung motor. Teka nga, So, ayun. kwento mo yung yung festival na inabutan natin. Awarding pa yun ng mga beauty queen, tama? Nako! yun. Yun ang ni Jan. Kaya pala natutok sa akin. Anyway. So yung Kalanguya Festival. Itong tribe sila na... In-upload mo na yung mga photos. Ay, Uploaded na ba? uploaded. Yeah, ako yes. Uploaded na lahat po. Saan makikita ng mga listeners natin? John C. Yung Facebook page ko is
Jancy, tapos may photo vlogs. Pero search lang nila Jancy, makikita If you nila. want to see great food, you check out Jancy. Yung hating Motovlog. gabi. If you want to see beautiful shots of Binondo, check out Jancy's Motovlog. Pero, sa totoo lang, if you want to see great food with pretty girls, if you want to see Binondo with pretty girls, Yari if you want to see any like motorcycle thing with pretty girls, Si kung yun ang Jancy gusto yan. mo, Jancy Jancy Motovlog. At saka yung tipong hating gabi, magugutom ka, bigla ka maghanap ng pagkain. Scroll ka sa May, may, page may, na. may term siya doon sa ano eh. May isa siyang term doon sa Ano? shoot niya eh. Stranger ba yan? Anong Stranger Stranger shoot. Yan, sinampo lang kami ni doon, ni Jan, with Konsehal Dian Diyan Dayag. Dayag. Alam mo, simula si Jancy sumasama, never na ako nag-take ng picture masyado. The best. Alam mo kung bakit? Pag ma-insecure ka pag nakita mo yung picture niya eh. Aabangan mo na lang. Aabangan mo na lang eh. Shit, sabi ko, ganda ng picture Hindi, niya. that's why whenever I join you guys, palagi ako nasa likod ni Jan. Jancy. Di ba? Kasi for sure, that's why ang dami kong photos eh. Yun ang if you ever join a PMT event or if you ever get to ride with Jancy, Dikit ka lang. dikit ka lang kay Jancy. Likod lang. Oo, sa likod ka lang ni Jan. Yeah. Hoy, follow nyo si Jancy sa Facebook niya. And I'm pretty sure appreciate nyo lahat ng ginagawa niya. Very Yes. artistic. Hindi lang the beauty of the Philippines, Hindi lang, pero hindi lang. beauty is all over the Philippines. Yan. Thank you. Teka lang, si Coach Rod naman tanongin natin. Coach Rod, 4 na araw na ride. Ano yung pinaka-memorable sa'yo Sino yung doon? pinaka-pasaway? Ay, oo, magandang tanong yan. Pinakapasaway. Parang didingin ako rito. Hindi. Ini-enjoy lang niya yung kanyang daladalang Indian. Di nga ako makahataw, natatagtag ako eh. Memorable. The entire trip itself is very memorable para sa akin dahil first time ko sa Nueva Vizcaya. At lahat, I'm sure. First time? Yes. Lahat, I'm sure, nagulat na ano yung kayang i-offer ng Nueva Vizcaya pagdating sa tourism. At gaano ka-warm yung mga tao na nandun pag welcome nila, lalo na nung grupo kaming dumating. So I'm sure hindi lang yun sa grupo ng PMT but for the rest of the riders kung sino man ang bibisita sa mga lugar nila. And they are very welcoming in terms of gusto nila puntahan sila, i-showcase yung kanilang kultura, lahat ng yun. Plus the weather itself. Oo. Parang nag-abroad kayo eh. Yeah. Lalo na yung sa Maliko, di ba? Ah. Ang ganda doon. Tapos yung nagpa-bonfire ka na hindi ko maintindihan yung akin. Na, okay. So mainit. Sabi ko, mainit. Pero literal na half ng katawan sa likod, nanginginig. As in, parang sabi ko, di ko alam kung saan ako pupwesto. Ganun siya kalamig. Last night namin, Sa Iba, last night. we were in Maliko, homestay. Lahat kami. Parang isang bahay lang siya, cabin. Tulog na tong mga to. Siguro mga 1:30, lumabas ako dun sa sala nung homestay. Ang temperature ay 9. Low 9 na. Tapos 7 to the feel kasi mahangin. Tapos, sina Arlene, si Inday Rider, no, nakapwesto sa may bintana. Tinatagos ng hangin. Naki-room dito kina Jan. Kasi naka-underground yung room ni na Jan eh. Basement. Yun, ganun Isa pa kalamig palang doon. ibanggitin ko lang. Isang na-observe ko sa community doon. They are very open pagdating sa mga safety talks, safety forum, Nakikinig, no? training. So nakita ko doon na okay, this is something na kailangang matap, not just ng PMT or ng specific group, but siguro on a bigger scale, yung mga organizations na gustong hindi lang naman Motorclide ang nagbibigay, pero other riding communities na merong unique something to offer dun sa community, they are very welcoming pagdating sa mga ganoong Gutom sila for information. knowledge. Yes. Alam mo ba, Iba, hindi ko alam kung napanood nyo, pero binatuhan ko ng storya kasi si Moto Chismis. One-on-one interview with Gov. Jing Gambito ng Nueva Vizcaya. The governor was very happy kasi siya yung binisita. Hindi lang siya dinaanan. Normally kasi ruta lang yun na daan mo papuntang Tugigaraw, daan mo papuntang Isabela. Hindi sila yung pakay mo. Kumbaga dadaanan mo lang yung Maliko para makarating sa pupunta mo. Pero that time, siya yung sinadya doon. Wait, can you guys tell me about the homestay? Kasi I've gone on a lot of PMT.
events and yung mga ride na ganyan. Pero homestay, that's a new thing, Raymond. No, actually, matagal ng target ng PMT to do the homestay to support yung mga grassroots, mga local kasi mas na-embrace mo yung kultura doon eh. And then itong homestay na to, since ang maganda ron kasi may mini museum sila. And then historic yung lugar. Kaya ramdam na ramdam mo yung pagstay mo ron. Even yung mga gamit nila ron, mga furniture. Ramdam na ramdam mo yung kwento natin nung gabing yun. Kasi yung kwentuhan, mga tungkol sa Hapon, mas makikita mo yung mga gamit ng Hapon na andoon. May merong iba, may wall na may palitan ng letters ng mga old owners dated 1930 something, Sa 1920. kaninong bahay yun? Yung mga taga doon? Taga ron. Saan sila natulog nung nandun kayo sa bahay nila? Hindi, malaki. Nag-hotel sila. Yung patay na homestay yung mga nila, yun. malaki. Kasya, mga 30. Kaya Wow! actually, Mansyon. we are planning to do parang get-together ng annual PMT influencers. So parang Gagawin yung natin mga malaking bahay sa vegan, parang ganun Hindi, siya? flat lang siya na may underground kasi Mahaba malamig na sa eh. underground. Pahaba siya. Alam mo yung Parang Maganda. The Hobbit? Parang ganun? No, iba. Alam mo yung yung sa mga mas known na Parang log house na Oo, log house. Parang log house. Okay. Pero So really authentic experiences for that area. Tapos may kasama pa kami si Loki na may third eye, puro kwentong multo. Multo Paano yun ka matutulog? oo. So ito yung Gusto ko mag-homestay sa bahay ni Raymond. Maganda doon. Ay, oo. Halika doon tayo. Ang daming motor doon. yung pangalan nung homestay, Omalio Homestay. Omalio. Na search ko ngayon. Maganda. I guess balikan ulit natin. Kasi yung ruta kasi 'di ba parating gumagawa tayo ng ruta. This time maganda yung dati parati lang tayong La Union, Baguio, back to Manila, yan yung mga ruta. Now you can do the Malico and then Nueva Vizcaya ka kasi ang daming gagawin for a change. Yeah, Tapos balik ka yeah. Manila. So 4 to 5 hours, ang dami mo nang nagawa, nakakapahinga ka ng maayos. The next day, ganun din, relax, makakauwi ka. Tingin ko magandang balikan 'yon. Ano nga kamo diyan yung Maliko para sa Baguio na. Parang Baguio yung feel kasi ang lamig. Baguio na hindi traffic. Baguio na parang controlled yung yung roads. Parang ako nagte-training kasi syempre first time ko mag big bike tapos si Coach Rod ba kasama natin, yung mga hand signal niya talagang sinusundan ko. Tapos syempre yung mga daanan doon wala yung mga truck eh. So mostly private or halos wala. So in short, nakapag-training ako doon. Wow, ang social. That's like the best way to learn how to ride a big bike. No? Honestly, Doon ka pa. Galing. Unlimited And then, turns. Nandyan pa si Coach Rod. Tama. Tsaka si Coach Mon. Oy, if I may share kung anong paborito kong part nung trip natin, yung Baguio. It's so underrated. 'Di ba may Baguio iba? Baguio may AM sa unahan. Ano 'yun? The spot is so high. Tanaw mo yung kumbaga siya, sniper's paradise eh. Kita mo lahat sa baba. Tapos jump off point 'yon ng parasailing. Ian Veneracion, sabi ng mga lokal doon, madalas mag-parasailing every season. Siya, I think yung lugar na yon hindi pa nadidiscover ng maraming tao, pero akalain mo yun, nagtatago lang siya sa isa sa mga bundok doon na napakadali puntahan, hindi technical, pero the view is something else. Tanaw mo yung Mount Pulag, tama ba? From that view. Yun, yung mga hikers alam yun for sure. Kasi parang siya starting point ng hike papuntang Pulag. Pero mga riders, wala sa mapa natin yan. Magandang na-discover namin yan. Pagkain naman. Ano yung nag-homestay kayo? I'm sure may mga local delicacies, local, ano yung pinaka masarap na try nyo doon na never nyo na-try before? Yung talbos ng kalabasa. Hindi ko rin maalala. Kalabasa, tama? Talbos ng kalabasa. So, na-enjoy ko talaga yon. Fresh salad. So, yun ang binanatan ko. Ang masarap din yung yung mga pork
dish dun sa Kalanguya? Ang tawag nila, may bakit? Ano yung pangalan nun? Nakalimutan ko nga eh. Nakalimutan ko rin. I'm so bad with names. Pero, Parang grilled, di ba? Parang Oo. grilled na half-cooked. Tapos, isa-serve siya as hiwalay dun sa soup. ano kasi, iba mga baboy ramo kasi. Hindi... Native. Walang mga steroids, walang mga Wala. mga happy pigs yun. Ang pagkakwento pa is, inislice nila yon in an open space na yung dahon lang ng saging, nandun lang nakalatag lahat. Tapos, yun na, serve na sa'yo. May something different doon sa kanyang sa kanyang lasa. So, parang smoky something. Pero ang term lang pala nila doon is sinigang ba yun? Hindi ako nagkakamali. Parang they likened it to a sinigang Parang or an an parang ordinary sinigang na may luya, parang na gano'n. may kakaibang hint. Yan. Eto, kwento nyo naman. Yung yung tangke na binisita nyo. Nyo kasi iba, nung dumating kami doon, wasted na ako, natulog ako sa ambulansya. Sila, totoo, mga 1 oras akong tulog sa ambulansya, tapos sila nagsa-sightseeing ng tangke na na stuck doon. Whose fault is it? Mine. at least, okay lang. Basta self-aware ka, di ba? hindi ko Yung kalokohan na pinasukan mo, at least alam mo. hindi ko pwedeng sisihin yung motor eh. I'm well aware of its capabilities, pero pinili ko pa rin. Jan, kwento mo, tangke. Ayun, may tangke nga daw doon, no. Hindi ko lang masyado hindi ko pa na-edit yung vlog ko doon sa tangke, pero naikwento nung may-ari kung paano siya napunta doon. Sherman Tank siya. Sherman tank, yeah. So, nung nandun kami ni Loki, sabi ng isa sa owner yata, para kayong Chinese tsaka Hapon. sabi ko, oo, sakto, dun galing ang High Alay. Parang yung mga locals doon, parang galit pa yata parang ramdam pa nila yung World War II, no? Parang, ba't kayo na dito? Alam mo yung kwentong High Alay, iba. Ay, Yung High ano? Alay. High Alay. So sabi ko, oo. Sa amin nang galing ang High Alay. Chinese tsaka Japanese. Kasi nung una panahon, sabi nung may binatong bola yung Hapon. Sabi, "Hay. Eto tamaan yung Chinese. Alay." Diba? Nagbabato naman talaga ng bola yon sa High Alay. Si Jancy lang pwede mag-tell ng joke na yan. Kasi kung kami nagsabi noon, racist yung dating eh. Yung Sherman tank na yun, sorry di ko nakita kasi tulog ako eh. Sarap. Literal na naginip ako sa 1 oras kung tulog sa van. Paano nga napunta yun doon dyan? Gilid ng bundok yun, di ba? Yung kwento nung isang actually na siya descendant nung pinaka may-ari talaga na nag-serve kasama daw sila doon sa mga Americans, sama? Private property yun, di ba? Kasama sila sa So, Americans. ninakaw niya. Paalis naman yung uwi natin yung tank. Ang nangyari daw during that time was pabalik na yung grupo, yung American troops. So kasama sila doon. Tapos as they were traversing on that particular spot, hindi nila nalaman na meron pa palang cave kung saan ini-spot na sila ng mga Japanese. So from where we are standing, tinuturo nung may-ari na yan that may nakalimutan ko lang yung term. Sabi niya, diyan nang galing, diyan ito tinira. So nasunog daw yun. Damage Yes. yung Okay. So nasunog daw yun. Ngayon, ito yung isa pa pala sa memorable experience. Kasi yung homestay, yung Omalio, kung saan kami nagstay, that particular night, nung ini-scan na namin yung mga photos, nakita namin yung same tank on that same spot. Yung pinuntahan kasi namin yung spot, anong tawag nito? Maayos na eh. Meron na siyang fence, tapos patag na yung lupa. Doon sa photo, talagang makikita mo talahib pa. As in, nandun lang naka-stay. Gilid ng bundok, Gilid ng bundok. So sabi ko, wow, pag tinitignan mo to, tapos narinig, kasi parang crash course ng history yung ginawa ng may-ari, which is I really appreciate. Nag-flashback sa isip ko na, okay, ito yung mga ganitong experience, yung immersive experience, ang dapat nararanasan ng bawat rider. Kasi once you enter into that zone, that's the point where you appreciate not only yung pagra-ride, kundi everything that the culture has to offer.
So doon ko napansin talaga na, wow, ganito dapat ang isang tourism ride. Yan ang mototourism. Yeah. Yes, exactly. Pero buti na, no? Kasi alam mo dati, ang daming tanks, no? Na mga ganyan, mga wreck, mga ano. Lahat pumunta sa Binondo. Kinatay na. Yeah. Binenta kilo-kilo na. Ay, diba? may story yun, di ba? Kung yung bridge, di ba? Ninakaw. Ninanakaw yung bakal. Yung mga tornilyo. Wala yung tanks, nandun na sa yero na, di ba? Actually, may ganyang story yung owner. Sabi nga, based kasi doon sa photo, sabi ko, ito yung sinasabi ng may-ari na dati, buo pa yan. Sunog siya, pero buo pa yung parts. Pero dahil nga may something gulo daw pagdating doon sa boundary, daming umaangkin, nung mga locals, pinag-interesan yung components ng tangke. So over time, kinukuha hanggang sa nagmalasakit yung may-ari na hindi. We have to preserve the history. So ginawa niya, whatever's left, sinicure na nila yung place. And to preserve whatever history is left doon sa area na yun. Buti naintindihan mo, no? English English nag-explain eh. Kaya nung tinanong ako ni King, hindi ko alam ano sasagutin ko eh. Tuloy-tuloy. Teka lang, Kuya Raymond, punta naman ako dun sa sa promotion side. Regional forum tong ginawa natin. Ano naman yung epekto nito sa mga bayan-bayan na nasasakupan ng Region 2? Okay, kung maalala mo, yung sa forum kasi, parang isang malaking seminar. Hindi to puro ride lang. Yeah. So it's about teaching, about the ecosystem. Nakita ko parang may convention Convention pa eh. style to. Kaya ako Convention nandun, style. iba ako yung nag-host. Kasi siya nag-host. And then, That's why hindi ako invited. Magaling si King mag-host eh. Hindi, may co-host siya, magaling din eh. Oo. But, kasi ang kailangan maintindihan ng tao bakit natin ginagawa yung PMT event. Hindi lang to puro ride. Na they need to understand about yung ways natin, yung kultura natin, bakit tayo malaki. Sinasabi nga natin doon na pag dissemination ng information at mga rider ang kausap mo, mabilis pa kami sa kidlat. Kapag gusto mong gumawa ng project, like, pinakita ko yung mga pinagagawa natin, nag-well sila. Marami naman palang mababait na rider, hindi naman pala lahat ng rider kamote. Kasi kailangan natin ipakita yung good side ng motorcycle kasi parating sinasabi pag nagmotor ka, mamamatay ka, ma-accident ka. Delikado. Parating ganun. Kaya pumasok nga yung safety para ma-realize sila na gusto mo mag-enjoy mag-ride, alamin mo muna yung safety. Yes. Ngayon, sa side naman namin, yung promotion, kasi may portion doon ng marketing no? If you visit us, kikita kami. Kita mo, marami nag-invite sa atin yung restaurant, no? Dupax. Sa Dupax. Ito yung Dupax, kailangan yung pasyalan to. Napakagandang bayan, napakaganda ng kultura nila. Saan to yung Dupax? Alam mo yung pagbaba ng Aritaw? That's where Dupax is. Nandun sa area na yon. Yung iba, yung checkpoint ng Ironman sa Dati. Aritaw dati na Petron. Okay, yeah. Sobrang lapit doon. Meron doong natural Oasis. Green food Oasis. na from farm to Table. Siyempre, after Aritaw. Pero ang quality Non-stop twisties yun. Gutom ka pagbaba, di ba? Yeah. pero yung quality ng food, magugulat ka. Kuya Raymond, yung may-ari, kwento mo, naka-Amerikana sa bukid. Nasa kalagitnaan ng bukid yon. Pagdating mo, naka-Amerikana. welcome kami. Nakasuit. Alam niya darating kayo. Yeah. Well, gusto talaga niya i-promote na, even doon sa pinaka-remote area, pwede palang magkamero ng something na hindi mo something to experience. Premium, kumbaga. Premium. Yes. No? At saka So, yun. iba, yung kaibigan natin, si Mark Lakay. Taga-ron. Si DGR, taga-ron siya yung historical na simbahan. His family, may mga artwork na hanggang ngayon nandun pa rin. Oh, wow. Sumama ba si Mark? No, nagkasalisi kami, nandito siya, tapos kami nandun. Ay, add ko lang to by the way, andun din si Dian Dian Dayag, Dayag. yes. Kung habang nare-recall niya yung mga pinagagawa namin long time ago, kung paano dumami yung mga bisita doon sa hotel nila, nare-realize sila, it's all about the motorcycle tourism promotions. Sabi nga namin dati, Dian,
darating ang time, dadami ang tao dito. Maniwala ka. Kaya gumawa sila ng event doon, dinayo namin ni Malo kahit malayo. And then, nung binalikan niya yung history, nakita niya na sa mga magazine yung event nila, nandun kami. Kaya sabi niya, Raymond, thank you, thank you. And Wait, did you guys go to Dian's Resort? No, pumunta No. siya. Okay. Kasi medyo... Nag-talk siya. Apari yun. Apari. Oo, Apari yun. apari yun. Sabi ko, Marami doon from different province na nandun umaten. Oo, kaya ang ganda talaga. Region 2 ba si Apari? Region 1 yata. Region 1 yata. Oo. Ilocos yun eh. Which is why, nung nagkausap si... Ilocos yun, di ba? No, Region 2 na rin ata Region 2 sila. siya. Tama. Kasi Santa Ana. kabilang side to ay Santa Ana na yan, Apari. Oo. Kaya nung nagkausap si Sir Cesar, ito part 2 ng promotion. Ini-encourage ng PMT na si Dian to lead something na magkakaroon ng kumbaga signature event doon sa lugar niya para yun naman ang dayuin. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, no, yung Dian Hotel sa Apari, pag nakapunta ka doon, katumbas nung napuntahan mo na yung pinakadulo ng Luzon. So sila Dian Dayag, nagbibigay sila ng certificate sa rider o anyone who stays, nakarating ka sa dulo ng Luzon, o ito certificate mo. Parang ganon. Dulo ng mainland Luzon. May sinabi siya eh. Ito, yung kanila is the last, what do you call this? Yung spot ng kilometer, Oo, tama. yung National Road ba yung sinasabi? Yung yung Highway pala, sorry, highway. something. Kilometer 0, yung ganun. Yung highway marker. Yeah. Nandun sila. Tsaka doon iba eh. Pag nandun ka, yung radyo mo, kung minsan makaka-pick up na ng Taiwanese Oo. radio station. Mas malapit pa sila sa Taiwan kaysa sa Manila. Well, yun nga sinasabi ko sa kanila, kailangan gumawa tayo ng event dito sa east side and then all the way to Apari or Yeah. Santa Ana. Kasi para mabuhay ito. And now that they have a good road from Manila to Malico down going, ang ganda ng kalsada. Ang lalaki na. So, ang Quirino, may sarili na silang motorismo eh. Ginawa natin yan, kung kasama mga Turatec. Yung Quirino. dam. Yung dam doon, yung pinuntahan nyo. Nagtipunan. Oo. Nagtipunan, 'di ba? Pumasok tayo doon sa 2 oras tayo nasa loob ng cave, nag-caving tayo. Sobrang na yan. And then ang dami pa lang nagmo-motor diyan kasi siguro in the future, siguro this year, imamap natin lahat ng off-road tourism na for motorcycle. Kasi sa Mindanao, ang dami. Dito rin pala sa atin, marami pa rin ganyan. Kaso Sabihin hindi pa natin kilala. kila Gucci-san sa Yamaha. Magsusupport yun. Siguro, kung pwede tayo makipag-partner sa kanila, and then identify natin sa buong Pilipinas yung mga ganyan na... For new riders. Yung mga, halimbawa, scooter ka lang, like Jancy. Kung they offer like a PG1 there, para pwede ka mag-explore, Yeah. okay yun sa'yo, di ba? Pwede. And there are Very more good. Jancy's than there are King Senko. crazy King Senkos, di ba? Oo, tama naman. Teka lang. Billion sila eh. Teka lang, Kuya Raymond. Crisis. Hindi natin maitatanggi. We are facing the energy crisis ngayon. Are we going to see... Kayo, ako hindi. Well, naka-electric ka eh. Pero with the situation, makakakita pa ba tayo ng more tourism events in the foreseeable Alam ko na yung future? sagot dyan. Kasi in-announce ni Sen JV, di ba? May Philippine Cyclist Tourism, di ba? May Cyclotourism. Cyclotourism. Yun doon na tayo. Ang plano is actually during the meetings nila Sir Cesar, sabi namin pag-combine na lang natin yung motorcycle and cyclo. In a way, so you go there, you ride motorcycle, and then pag nandun ka na sa local, let's use our bike. Rentals. Magbibisikleta tayo to promote. Kasi nga, Hindi. but Rider ako. Hindi ako siklista. Tingnan mo yung katawan ko. Hindi yun pang siklista eh. Pang rider to. may electric bike. Okay, let's do it. But anyway, definitely siguro mag-slow down. Okay? The trend is it will slow down. But tandaan nyo, lahat ng bagay natatapos. So hindi lang natin alam kung kailan.
But still, motorcycle is the best way to travel. Oo, ako, sa By totoo this lang. time. Sigurado yan. Ako, may fearless forecast ako. Mm. I think that small and mid-sized motorcycles will pick up in sales. I think sila Coach Rod are gonna get a lot more people wanting to learn how to ride a motorcycle. Yeah. Ako lang yung personal mobility ko, hindi ko ginagamit masyado yung four wheels ko. Bakit? Ano yung four wheels mo? Ano yung mileage mo? Well, with its cargado engine, turbo, and all that crap, 3 to 5 kilometer per liter eh. Tapos magkano diesel? Almost 140 pesos. Ikaw, Jancy, ilan kilometers per liter ka? 34. 34. 34. Ako 3 to 5. Bira. 5. So that's exactly my point. There are gonna be more Jancy's than there are King Senkos. Yeah, no. Diba? And then the King Senkos are, what did you take today? Royal Alloy. Yun. Okay, 34 ka, yung motor mo. Yes. Yung Royal Alloy ko, mga 23 kilometer per liter. Pinakatipid na sasakyan ko yun. Wow. Parang kotse na rin yun eh. Yeah. Parang Vios yun eh. Yeah, well, ano magagawa ko? Yun ang meron ako. Let's look at other bikes. The GS. You're kidding about 20, diba? 18? 18. Pero pareho ka sa Royal Alloy, oh. Hindi, pero ano yun cruising. Sabihin, Oh. mabilis ka na nun. Eto pero si- kung nasa loob ka lang city, mga 12 Ito si lang. Coach Rod, matipid yung personal motorcycle nito, yung Himalayan. Diba? Himalayan, oo. O anong nakukuha mong mileage doon, Coach? Sa regular na ride ko, umaabot lang ng umaabot lang siguro ng 2024 yung nakukuha ko doon Kasi more on city din kasi. Traffic, yan. Babad sa traffic. Not bad. Yeah, babad. Parang Royal Alloy. Parang ganun din. Parang alloy din. Oo. Pero sa highway, I'm sure, mas tipid yun. Kahit pa paano, marami kasi akong pinakatanggal doon sa sa tambucho, etc. So it affects Weight reduction talaga. Yes, exactly. Ako, electric scooter all the way. O coming soon sa Ride Manila. Gogoro at saka yung mga ibang EV. Doon kami lumipat. Kuya Raymond, hindi ba natin magagawa yung hindi ba tayo mag-organize ng electric motorcycle tourism? Pwede ba yun? I think si Iba makakasagot niyan. Nah. Electric is great for urban mobility. And I'm not I'm not like you. I'm not gonna say how far can I take this scooter. 'Di ba? Magde-Desert X na lang ako, mag 1250 GS na lang ako. Okay. Urban siguro pwede yan. If we're gonna do a City. tour City. with Jancy Intramuros, around Binondo, Binondo. for Yeah. sure. Pwede Perfect yun. Yes, yes. yeah. As opposed to bringing like a big bike, di ba? Of course, of Pero course. si King, kung iikot tayo ng Binondo, ano yung Triumph na yung rocket? Rocket 3. Yun ang dadalhin niya. For sure. Ay, teka lang. Yung electric motorcycles, sa ngayon, nagtaas ba ang presyuhan? Wala, out of stock. SRP? Out of stock. Walang mabibenta. Oo. Oh. So nagkaroon ng surge din ng mga buyer. Oh no, okay. Kahit cars. Yeah, Electric cars. EV wala rin. Actually, kahit BMW, yung mga EV nila, Gumalaw- sold out. Gumalaw. Oo. Oy, if I may share yung sinasabi mong concept na yan, iba, how far can I take? I was talking to a Chinese electric car company, nagpapa-review. Ano raw ang idea ko? Sinabi ko yun, dadaling ko sa hanggang saan niya kaya, norte. Nung nalaman yung plano ko, biglang umayaw yung company. Mapapahiya lang daw. Well, anyway, I digress. Oh, wait. Going back to this epic Vizcaya ride, no? So, ano yung hidden gem? No? Finding the hidden gem in Nueva Vizcaya. Okay. Ano yung sa inyo, ano yung hidden gem? Magkakaiba kami ng sagot dyan, Nahanap for nyo. sure. Oo. King. Simulan ko, ako yung mali ko talaga. It's a revelation. Kasi madalas dumadaan ako doon, yung tipong patapos na yung araw, madilim na, ganyan.
makakakita ka, inaabangan ko lang doon sunset. Pero iba pala pag sunrise tsaka yung katirikan ng araw. So, dapat puntaan talaga. Yeah. Wag daanan lang. O ikaw dyan. Ako siguro pwede Anong pangalan niya? si ano. Oo. Wala. Don't mention names. Usually si Jan kasi pag guest siya dito, kasama niya yung girlfriend niya. Eh. Oh. So, ngayon, wala. So, pwede... Yari tayo dyan, yari. Wala to. Good boy to si So, Jan. ano yung hidden gem? Photos, take photos lang, di ba? Leave with memories. Tama. Selfie. Ay, wait, ano. meron akong 3 sa hidden gems. No? May 3 sila? Patay tayo doon. Una-una yung Kalanguya Festival. Di namin alam na ganun May yung ganun pala. mag-welcome sa amin. Sobrang ganda ng festival para kang pumunta ng yung mga festival sa ibang lugar. Then second yung Green Oasis. Sa Yung Dupax. sa Dupax, no. Bale, di namin expect na sa gitna ng farm na biglang may naka-coat na mag-welcome sa amin na mukhang Korean. Tapos, kumain kami ng ginger sorbet. Uy. So, Parang salabat na salabat sorbet. na ice cream. Yeah. Sarap. Uy, that sounds good. I Then- love salabat. Then, Kakao. Yung burger, goat. Goat burger. goat meat burger. Tapos, pag nakita mo yung kitchen nila, hindi mo akalain na sa probinsya. Sobrang modern. Tapos, Puro branded yung mga pangluto, no? yeah. So, Flex. I think mga Italian mga La ganun. Germania. Yeah. Possible. Third siguro yung yung church nila sa Dupax pa rin. San Vicente. San Vicente ba? I think. Anyway, oldest church in Nueva Vizcaya. Walang bakal na ginamit sa pagbuo nun. Tapos sa labas nun may Sunico bell pa. Ano So yung Sunico Bell? parang if I remember it correctly, It's a company. galing siyang San Nicolas, Manila. Katabi ng Binondo. So the bell was made there. Oo. And then doon dinala sa Few of them na lang yung, parang few surviving ganong bells na lang dito sa Pilipinas. San Nicolas Bell. Okay. Sunico. Kaano niya yung Balangiga. Balingaga bells. Balangiga. Balangiga. Yan. Balangiga. Yan yung same bells. Manufacturer. Oh, wow. yeah. Okay. Yeah, that's my 3 hidden gems. Okay. Kayo, Coach Rod. Number 1 is yung history. Same with Jancy. Pero what caught my attention was yung nakita ko yung paper bill. Na sabi ko, literal na papel. Ganito ko siya i-describe. Kumuha ng papel, ginupit into a perfect rectangular shape, pinirmahan, at tinatakan ng serial number. Ganun lang kasimple yung paper bill na nandun sa museum nila. Pera. So sabi ko, ganito pala yung kauna-unahan. I don't know if that was the first paper bill na na-release. Pero sa lahat ng nakita ko, dahil siya lang yung talagang papel na parang ginupit lang, I assume na yun yung pinaka Okay. oldest na nakita ko. No, so, Oh. a bit of history. Archipelago, di ba? We've got 7,000 islands. So, during World War II, and I don't know if this is the era of that time. Pero what happened was, lahat ng mga independent communities, lalo na yung mga hard to reach, yung mga mountain, yung mga island, gumawa sila ng sarili ng pera. So each area, kasi syempre, you don't want to use the Japanese money, right? So gumagawa ng sariling economy yung mga bawat island, bawat municipality, regions na lalo na yung medyo malayo, yung mga lumalaban pa. So baka yun. I'm not sure, but Possible. if it looks like it's handmade, Yeah. na may stamp. And there was a parang foreign exchange between areas. Most likely. So, doon ako namangha na, again, going back doon sa history, kasi it's all about tourism. Never akong, it was my first immersive tourism experience on a motorcycle. At again, doon ko na-validate
for the nth time na motorcycle can take you anywhere, places that you never thought existed. So, ganun ka ganun siya ka-practical gamitin. Number 2 is yung Dupax, yung restaurant. Bakit hidden gem para sa akin? Kasi it's all about yung quality ng food. Quality ng food kasi yung farm to table, hindi wala namang unique sa concept na yon. Pero when you get a taste sa food na binigay nila doon sa table namin, sabi ko, this is not just an ordinary food na pinresent lang in a fancy way, pero hindi talagang masarap. At pag kinagat mo yung pizza na nagustuhan ko rin, aalala mo na nasa fancy restaurant. So sabi ko, in the middle of nowhere, meron isang fancy restaurant. Literal. Last hidden gem is yung area kung saan tayo pumunta, the LMET. Lower Magat Ecotourism Raymond, Park. you Yes. have a mic. The Lower Magat Ecotourism Park. Bakit? Dahil taking you to sa nature. And then when you look at the map, it's like 2 hours nasa Baler ka na. So yun yung kumbaga kung magmomotor ka na lang din at you want to experience something and then you want to go further going Baler, it's something na pwede mo i-consider sa itinerary na you have to pass by, experience, see the people, see the culture, and then not just all about motorcycle but experiencing the entire ride in a very holistic manner or approach. That's doon ko na appreciate yung buong ride na yun. Kumanta ako doon, iba, sa Lower Magat. Don't Touch My Birdie, kinanta ko. Tapos si Sen JB, kumakain sa Boodle Fight. Nakikikanta raw. Nako, ang daya nito. Dapat hidden gem lang. Tigti-tatlong gem sila. Ikaw, Raymond, ilan gem ka? Siguro, I'll take it this way, no? Kasi ako yung mahilig paano ba? Long distance rider kami ni Malo eh. Parating malalayo eh. Better pala na malaman mo, saya pala na malaman mo na parati mo na lang siyang dinadaanan. And then all of a sudden, marami ka palang namimiss dun sa area. Sobra, dami. Ang take ko rito, tingin ko, dapat gawin pa natin to sa ibang lugar. Kasi tayo, sanay lang tayo, ay punta tayong Banawe. Kakain lang tayo dyan sa San Jose. May kainan dyan masarap. And then tigil tayo ng Aritao. Yan yung typical stops eh. Or Santiago, tapos akit na tayo ng Banawe. Tapos hindi natin alam, ang dami palang maganda dun sa loob. Nandun lang, waiting to be discovered. The thing is tayo mga Manileño, hindi natin na-explore yan. So yung mga tao ron, wini-welcome tayo. I think there's much more going up north, kila Dian. Tingin ko marami pa tayong madidiscover. Tingin ko kung same feeling with them at kung kasama ka, ito pati exciting to kasama eh. Tingin ko, mas ma-explore natin, mas ma-identify natin saan maganda pumunta yung mga nagmumotor. Kasi marami tayong napupunta na hindi napupunta ng iba. Yes. Tingin ko doon natin ilagay yung heart natin na mag-explore pa tayo ng maraming places like that. Yeah, you know what? And what you guys are saying is reinforces my belief about resolution and riding, no? Kung nakakotse ka or commuter. Commuting is like sabihin natin 8-bit yung resolution mo. Okay. 'Di ba? Yung mga stop, yun lang yung nakikita mo. Yun lang yung pixel sa buhay mo. 'Di ba? Gising ka, sakay ka ng tricycle stop. Then bus and then work. Yun lang. Yeah. You just see those 4 places. So alam mo anong mga may potato corner dito, may ano. Kung kotse ka, mas mababa yung resolution mo. 'Di ba? Kasi 2-bit lang. 'Di ba? Gising ka, sakay ka ng kotse, office. na. 'Di ba? Point A, point B. The beauty of having a motorcycle or a bicycle for that friend. 8K yung resolution mo. Tsaka 5D. Oo. Immersive, 'di ba? May Hindi lang 3D. Because Ramdam mo you can stop anywhere. Yeah. 'Di ba? Si Jancy, yung resolution niya of Binondo, because he's on a motorcycle,
ano yan, ultra high definition yan. Yeah. Maamoy mo pa rin talaga. Diba? Because you can go anywhere. You say, uy, what's here on this road? I can stop here. I can grab a bite. I can check out the tank. I can enter that cave. If you're on a bus, if you're on a car, you don't see that. So 4K, 8K resolution. If you're that's how you live life, diba? Riding a motorcycle, and that's what moto tourism is about. Yeah. Right. Increasing the kulay in your life. Yan. Ay, saktong-sakto yan, Iba. Take us out na. Teka lang, saktong-sakto yung statement mo na yun. Kasi alam mo ba ang tagline ng Nueva Vizcaya? The naturally vivid Nueva Vizcaya. Vibrant. Wow. Vibrant. Oh, yun. Naturally vibrant Nueva Vizcaya. Ang galing. Ang galing ko pala. On that note, guys, this has been your gentleman who promotes tourism, hardcore to, down to their core. If you wanna join motorcycle tourism, Kuya Raymond, saan pwedeng makita tong mga itinerary? Well, honestly, kailangan siguro maging active muna kayo. If you want to join motorcycle tourism, you get on your bike and you go someplace. Yeah, initially Diba? kayo muna eh. Kailangan na gawin niyo muna 'to sa sarili Yeah. niyo. And then if you want to join the team, at least meron na kayong channel or you do vlogs, and then mag-post lang kayo doon sa Philippine Motorcycle Tourism Community ng mga ginagawa nyo. Pag nakita namin kayo doon, parati kaming kumukuha ng mga newbies. Yeah, new faces. New faces para ma-experience nyo ano yung buhay dito kasi binubuo rin namin yung PMT family, no? Kasi hindi na to just ordinary community or organization. We are family here. Alam nyo yan. Pag nakikita tayo, parang ayaw na tayo maghiwalay. Yeah. So, that feeling gusto namin dalhin din sa inyo. Kaya, if you want to join us, siguro umpisahan nyo muna sarili nyo, post your experience, your blog sa Philippine Motorcycle Tourism Community. And for sure, mapipick up namin kayo and one day you'll be part of our PMT family. Yan. Yes. Yun. Okay, ikaw dyan. Anything to promote? Yes, of course. This coming weekend, March 28, 29 is the first ever Binondo Day. We're 432 years na ang Binondo, no? Pero first time isa-celebrate ang Binondo Day dahil recently lang din na-discover yung na 29 March 29 pala ang established date ng Binondo. So this coming Saturday, March 28, 4 p.m., there will be lion dance and then mga OG na food sa Binondo. Ko-compile natin dito sa Plaza Lorenzo Ruiz. Dadayo sila Yorme siguro, mga well-known personalities, 4 p.m. lion dance. Siyempre, nandun si Jancy. Opo, nandun po ako. Yes. Kita-kita po tayo sa Binondo. Okay, Coach Rod, ikaw naman, baka may gusto kayo promote. Of course, for all your motorcycle training solutions, just search www.motorclyde.com. Uy, website, astig. Okay, on that note, Iba, just go ride, appreciate the Philippines, use your motorcycles and vehicles responsibly for now, magtipid tayo sa fuel, magmotor. And just don't follow yung ginagawa ni Kim. All right, that's it. See you next week. See you next on week. 2-9er Rider. Bye-bye. Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.